But all of a sudden, nang nagkumpas na si Yes. Martin at kinonsente na ni Marcos at ng asawa niya na atakihin at gurgurin na politically si Inday Sara, tumahimik at hindi na pinagtanggol ng Office of the President si Inday Sara doon sa 125 million release na sila din ang nag-approve. At samantalang hindi kini-question ang napakalaki, almost 5 billion na confidential fund ni Marcos Jr. Samantalang pukurampot ang napunta sa kay Vice President Sara Duterte and it was complied with report sa COA. What's up mga kababayan, Just That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin si Naka Eric, Dr. Lorraine at si Miss Sas mga kababayan. Unti-unti na nga nagigising ang taong bayan sa katotohanan na walang pag-asa ang sambayan ng Pilipino sa pamumuno ng Administrasyong Marcos. Na inumpisahan na nga ang pagwewelga ng mga taga Davao upang ipabatid ang kanilang pagkadismaya sa administrasyon ngayon. Na ito ba ay senyales di umano na magkakaroon na ng people's power upang patalsik ang mga nauupo ngayon sa Malacanang, lalo na itong mga buwaya na nangangamkam ng pera ng kaban ng bayan. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, butata nga itong administrasyon ni Marcos dito kay Miss Sas, na ni-real talk lahat ng mga illegal na gawain ito sa loob ng Malacanang na pinamumunuan niya o pinangungunahan di umano ng kanyang asawa na si F.L. Liza. Naku naman po. O kaya naman wag na tayo magpaligoy-ligoy pa at umpisahan na ang malinis na laban kontra sa mga bangag at buwayang nauupo ngayon di umano. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Malinaw kung sinong may kakulangan doon. Hindi ba? Tama. So, sila ngayon ay nasasaktan sa kritisismo ni Vice President Inday Sara, pero alam naman natin, lalo na tayong mga sumusubaybay sa mga Duterte, ang lahat ng ito ay sumisipsip sa mga Duterte nung panahon na si Pangulong Duterte ang nakaupo. Tama. Alam natin kung sino ang mga lumalapit sa mga Duterte sa kung ano-ano, mula sa pamilyang Marcos hanggang sa kahit sinong congressman na nandyan. Ngayon, itong impeachment nila, parang pikon na pikon itong mga kongresista natin sa sinasabi ni Inday Sara. Bakit ba kayo pikon na pikon? Pikon na pikon ba kayo dahil sinabihan kayo ng dating Pangulong Duterte na ilatag ninyo ang libro ng Kongreso para makita ng taong bayan kung saan nyo ginagastos ang pera nila mula hanggang sa huling sentabo? Di ba dyan naman nag-augat-ugat lahat yung mga hinanakit ninyo sa mga Duterte ngayon? Di ba dahil dun sa statement na ni Pangulong Duterte. Ngayon naman, nagagalit kayo dahil sinasabi niyo na itong si Madam Vice President, kinikriticize si Pangulong Bongbong Marcos. Pero anong gusto niyong gawin niya? Tungkol ito sa flood control at malinaw na ang Davao City ay may existing flood control na funded ng Japan. Ang feasibility study nakahanda na ng July 2023, hindi niyo man ito pinondohan. Tama. Klaro. So, ibig sabihin, Sas, before kayo pasa kay Ma'am Lorraine, malinaw na ito isang political maneuver. Ang layunin iharas, ipahiya ang Vice Presidente the way they did the consistent systematic attacks against her doon sa confidential fund. To the point na binastos siya on the floor at pinahiya sa buong bansa, ginastosan ng tudo-tudo. Isang buwan halos na yun ang headline ng mga corporate big time na mga media. Samantalang ang Vice Presidente walang nagtanggol maliban sa SMNI kay Pastor Quiboloy at sa tatay niya. At tayo na mga nagiging independent observers na. So sa tingin mo, Sas, maliban sa ito ay isang political gimmick to diffuse yung attention mula sa kabulukan ng gobyerno ni Marcos Jr., iskandalo sa droga at paglaganap ng hindi maampat-ampat na paglalim ng kahirapan, kawalan ng trabaho, paglugmok ng income ng mamamayan, at ang down spiral move patungo sa isang malagim na economic crisis dahil sa crisis ni Marcos ngayon, ito ba ay magsisilbi sa kabutihan ng kanilang agenda na mapokusan si Sara Duterte, maging defensive sila at ma-diffuse yung atake ng mamamayan doon sa paniningil sa kabulukan ng gobyerno ni Marcos Jr.? How do you think about that? Eric, this is like what happened to former Vice President Binay. Alam naman ng lahat, noong 2010, nung nanalo si Benigno Aquino III at si Binay bilang Vice President, everyone
is already thinking na Binay will be the next president because of the popularity, etc. So anong ginawa nila noon kay Binay? Hindi ba nag-raise sila ng iba't ibang kontrobersya for di ba? And then eventually yung mga kontrobersya na yun, hindi naman ito nagbunga. No, hindi naman nakulong si former Vice President Binay. Hindi ba? Wala. At saka kung may gagawing masama dito kay VP Sara, panigurado ay magwawala ang taong bayan, SAS. Lalo na't ganito ang ginagawa ng Administrasyong Marcos. Sinong kukontra pa sa kanila kung mawawala ang mga Duterte? E di papalitan ni Tambalos. E di sila na lang ang naghari dyan sa loob ng Malacanang. Wala rin tupitan. At sino yung mga gumawa noon kay Binay? Hindi ba sila rin ngayon? Yeah. Sila rin ngayon yung atake kay Vice President Inday Sara. This is for 2028. No, kasi nakikita nila na ang taas-taas pa rin ni Madam Vice President Inday Sara kahit ang mga sa kabila ng binabato sa kanyang kontrobersya. Hindi ba? Yung huling balita ng Manila Times, kahit bumaba na raw ang rating ni Vice President Inday Sara, siya pa rin ang top 1 choice for president ng mga Pilipino. Of course, bumaba yung rating niya kasi nga syempre may supporters dyan ni loyal supporters dyan ni Pangulong Bongbong Marcos na ayaw siya dahil nga she's not towing the line of the pulveronic government. Tama. So, klaro. Ma'am Lorraine, your interaction sa iba pang issue maliban sa impeachment scandal. No, I was gonna ask you also, Sas, no, kasi one of those things that really kind of galled me is that ito mga congressman na ito, no. Kasi if you multiply, no, there are around 300 congressmen. 120. Let's just say that each of them got 150,000 votes, and you multiply it by, let's say, 300, that's 45 million votes. And the vice president, so put together 45 million lahat yan, no. Let's say something like that, no. Because I want to make a point. And here's one person got 32 million votes plus. So I find it particularly galling na itong mga ito are mga lapdogs, no? Mga kung anong iutos ni Martin Romualdez. We've seen that, no? Kitang-kita naman talaga, hindi naman nila tinatago, 'di ba? Hindi naman tsaka age of information, kitang-kita talaga natin na walang dignidad at walang prinsipyong itong mga ito. So, yung nakikita ko dito, a bunch of congressmen with about 150,200 at the most votes, no, is trying to take away the vice president, which to me is paglalabag yan ng demokrasya. Kasi ang inihalal ang vice president ng 32 million, di ba? So ang sinasabi natin, boses ng taong bayan yan at nakikita natin na sila, binabaliwala nila, di ba? Your reaction to that, Sas? Yung point ni Ma'am Neres. Well, ano man gustong gawin nila kay Vice President Inday Sara, magpasailalim siya kay Pangulong Marcos. Kung hindi ito naaalala ng mga kongresista sumusubaybay kay bumabatikos ngayon kay Madam Vice President Inday Sara, pero alam na alam namin itong mga Duterte supporters, ang bentahin noong 2022 elections ay this is a joint government of BBM and Sara Duterte. Now, wala nagtaksil na sila. Hindi lang sa mga Duterte kundi sa taong bayan. Mantakin nyo yun mga kababayan. Lahat ng kanyang mga pinako kabaligtaran ng mga nangyayari ngayon. Tapos nababalitaan pa natin na kasangkot sila sa mga illegal na gawain. Grabe naman talaga. Kaya bumenta nga yan. Sa tingin nyo ba mananalo yun si BBM na hindi ganun ang bentahe? Hindi ba? So, ang ano niyan, Hindi nga siya nanalo vice sabay president. nilang papatakbuhin ng bansa. Exactly. Natalo nga yan kay Leni Robredo Tama ka. Oo. Hindi ba? Sabihin nyo na dinaya or whatever. Kung dinaya man, 200,000 plus lang yung lamang. Ano ba naman yun? Hindi ba? So, anong ginawa nila kay Inday Sara? Di ba? From the moment na umupo sila, una nakikipagplastikan pa kayo. Tapos, bigla pa lang, the next year, pagkatapos ng wala pang isang taon, kung ano-ano pinagagawa niyo sa kanya, itong confidential funds na to, patibong to ng Office of the President. Hindi naman magkakaroon yun ng transfer kung hindi naman ito pinayagan ng Office of the President. Ba't hindi tinitira ni Martin Romualdez yung pinsan niya? Yeah, exactly. At Sas, Diba? at Bakit hindi niya patira? at napakalinaw Sas, before sumambulat yung iskandalo, Executive Secretary Lucas Bersamin was trying to defend the Vice President about the 125 million kasi sabi niya
it was requested, but the one that released and approved it, kami din sa Office of the President because we see it as necessary. Dahil nagbubuo siya ng opisina niya, she needs a lot of support para mabuo ang nationwide satellite offices among others. But all of a sudden, nang nagkumpas na si Yes. Martin at kinonsente na ni Marcos at ng asawa niya na atakihin at gurgurin na politically si Inday Sara, tumahimik at hindi na pinagtanggol ng Office of the President si Inday Sara doon sa 125 million release na sila din ang nag-approve. At samantalang hindi kini-question ang napakalaki, almost 5 billion na confidential fund ni Marcos Jr. Samantalang pukurampot ang napunta sa kay Vice President Sara Duterte and it was complied with report sa COA. At ito ay Yeah. hindi naman na-find ng COA na adverse ang finding sa paggastos nito. Pero SAS ngayon, bakit ito pa rin ang ipinapalabas ng grupo ni Martin Romualdez at mga atake nila sa kay Sara Duterte? Ngayon, kumakalat may in-include na sila na atake. At iniugnay na siya ay isang silent agent ng China. Ngayong umaga lang, inilabas. Si Sas yun! inilabas. Sas, ikaw yun! Inilabas nila Ma'am Lorraine, nila Paulo Ortega, ng mga Who's that? young guns, mga kongresista, tumam na mga bata. Yung mga sabi mo, so young, yet you're so corrupt. Yung Sas, go ahead. Mga Ortega, Oo. Nag-press ko niya sila kanina sa ng umaga. ano to, agent ng China? Alam niyo ba pinagsasasabi ninyo? Unang-una, kayong mga nandyan, alam niyo ba yung issue? Alam niyo ba yung South China Sea conflict in the first place? I'm pretty sure none of you do not understand the issue at all. Mhm. No? We bet on that. Diba? Tama ka. Yan ang katotohanan dyan. Wala pa akong nakikita congressman na pag narinig ko, sasabihin ko, ay, ito may matututunan ako dito. Wala, kasi nga hindi nila alam. I'm pretty sure Ka Lorraine and Ka Eric, none of these young congressmen ever read the 2016 South China Sea arbitration at all. Correct. Because kung nabasa nila ito, hindi ganyan ang iyong mga actuations ngayon. Dahil you are up for some reckoning. Ikalawa, Yan. ano ba yung binabato ninyo kung hindi nagtagumpay ang 125 million confidential funds, babalik kayo sa China. Pag hindi nagtagumpay yung China, babalik kayo sa 125 million funds. Hindi ba? So, ano talaga ang gusto ninyong marating sa inyong pambabarubal kay Inday Sara? Ikatlo, kayong mga young congressman dyan, kahit yung mga luma na, siguraduhin ninyo na ang mga negosyong associated sa inyo at mga campaign funders ninyo ay hindi mga importers sa China. Yeah. Correct. Lalo na yung mga may Correct. construction business dyan. Tama. Dahil mula ako Sino kaya yun? hanggang sa dulo ng construction cycle, karamihan dyan ay mga materyales na ini-import sa China, ini-smuggle yung pa nga yung iba eh. Oh, tama. Di ba? Tama ka. Correct ka, Sas. So, Ganun so, kay Sas, Pokrito. So Sas, yung sinasabi mo, no, hindi naman nagbasa itong mga ito, for instance, no, so sige, yung ma'am. kalidad nakikita natin, di ba? Nakikita natin na, lantaran talaga yung kababaan ng kalidad ng pag-iisip at yung, kasi siguro, ang nakikita ko, itong Marcos administration, wala namang hinihingi na kalidad, Yeah. di ba? So, ang nangyari sa gobyerno natin ngayon, puro mga operators, Yes. di ba? Puro political ambitions, political goals, at puro pagsisipsip na natuloy ang nawalan talaga dito ay ang Pilipino kasi Yeah. hindi tayo pinagsisilbihan. Agree. Ginagago tayo, walang respeto. Kaya gustong-gusto ko yung statement ng Vice President na kung saan sila ay they take offense, 'di ba? So basically that's all I need to tell you right now, Yeah. my response. No? Sas. Ngayon, thank you, Ma'am Lorraine. Yeah. May lumabas ka na pahayag. You corrected the Senate President Chis Escudero sa post mo. Nakita ko Yeah. kahapon. Kung nakita, na sinabi mo, ikaw nga, Chis, 18 years, senador, at ngayon Senate President pa. Bakit mo kino-question ang mga nagawa ng previous government na 6 na taon, hindi tayo nagkaroon ng ganito ka-mayor na malubhang pagbaha kagaya ng nangyari sa Carina? And kino-question mo yung pinagdaanan ng governance nila sa Davao City. At samantalang sinasabi ni Chis na 2 years pa lang naman si Marcos Jr. Pero Sas, hindi niya inamin na mayroon palang 1.4 trillion si Marcos Jr. in just 2 years na hindi nalaman ng taong bayan. So balit sumambulat na wala palang pinatunguhan ang kabulukan ng kanilang diskarte sa flood control. How do you react and explain to the people na bakit ibinabalik ni Chis Escudero
sa former President, kaya former President Duterte na doon nagkulang ng master plan, 6 na taon daw na nanungkulan yung tatay, samantalang ito 2 taon pa lang si Marcos Jr. Sas. Alam nyo, ang strategy nila dyan, no? ang kanilang communication strategy nila dyan, is questionin yung tatay ni Sara. No? Sabi nila, kaya alam mo, gusto nilang wasakin yung buong Duterte Yeah. family. Diba ang sabi nila, lalo na yung isa sa mga columnist ng Manila Times, si Contreras, no? Ang sabi niya is 6 years naging presidente ang tatay ni Sara. Anong ginawa niya para sa baha? Kasi kina-question to 2 years ni Ni Marcos. Bongbong. Well, by analogy, ang tamang comparison din, yung tatay ni Bongbong. 20 years po ang tatay ni Bongbong Marcos na presidente. Anong ginawa niya para sa baha? Plunder. Hindi ba? Di ba? Ako nakatira ako sa Manila. Nakaisip na ako pagkatapos ng 1986. Natatandaan ko nun sobra ang pagbaha. Yeah. Grabe. Pumapasok sa loob ng bahay namin at nakatira kami sa malapit sa Malacanang. Can you imagine? 2 floors yung bahay namin eh. Kailangan namin umakyat ng 2nd floor kasi nga tumataas yung tubig baha sa 1st floor. Hindi ka na makalabas. No? Sira na yung mga appliances niya dahil nalublog sa baha. So, kung 6 years ni Duterte, nung Pangulong Duterte, ang kinakwisyon niya kung ginawa sa baha, binabaling yung tatay ni Sara, ipapanin din namin sa tatay ni Bongbong. 20 years yung tatay mo, Bongbong, anong ginawa para sa baha?